Magnolia Chicken Templados ngayon ay posibleng tumingin dito sa free agency market para ma-fortify pa yung kanilang lineup. At ang gusto raw nilang kunin kung sakasakali ay itong si Joseph Taha at si Mac Bello. Itong si Joseph Taha ay isang 6'8 center na malaki ang potential niyan pagdating dito sa pakikipag-rebound sa hustle depensa. Veterano na itong si Taha. Actually, naglaro na yan dati dito sa Magnolia, Star Hotshots pa pangalan nila. At maganda naman yung kanyang naging performance. Pero syempre napalitan din at na-trade. Pero naniniwala ang karamihan na itong si Joseph Taha ay makatutulong dito sa Magnolia Chicken Templados pagdating sa kanyang performance. Plus itong si Mac Bello, isa pa yan. Si Taha ay 6'8", itong si Bello ay 6'3". So lalaki yung front court ng Magnolia kapag nagkataon. Ang maganda pa dito, itong si Joseph Taha ay isang unrestricted free agent. So pwede siyang pirmahan ng Magnolia na hindi namimigay ng player. Kapag nagkaroon ka ng Joseph Taha, meron ka pang additional backup para kay Ian Sanggalang at kay James Laput nang wala kang tinitrade na kahit sino. Ito namang si Mac Bello naglalaro sa Zamboanga Valientes pero pwedeng i-buy out ng Magnolia yung kontrata niyan at bigyan ng kontrata si Bello para maglaro dito sa PBA. Pwede siya na maging power forward o small forward nitong Magnolia. Kaya sa tingin ko, magiging magandang addition ang dalawang nabanggit na players. At since unrestricted free agent sila, no risk ito para dito sa Magnolia. Pwedeng bigyan na lamang ng maikling kontrata ang nabanggit para makita nila kung ano magiging performance. At kung maganda doon, tsaka nila kunin at bigyan ng mas mahabang kontrata. Alam naman natin na deserving pa na maglaro sa PBA itong si Taha at si Mac Bello. Kaya no risk, no lose situation ito para dito kay Coach Chito Victolero kung kukunin niya ang dalawang nabanggit na mga free agent. Itong Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay kinukonsidera na isa doon sa mga top contenders dito sa PBA. Oo, maaga pa pero 3-0 yung record nila at grabe yung pinakita kontra dito sa NLEX Road Warriors. Lumamang ng 21 puntos ang NLEX nung early part ng game. 40-24 nung first quarter pa nga. Pero nakahabol itong Elasto Painters at nung bandang huli, tinambakan nila itong NLEX Road Warriors 124-105. Nanguna si Jonald Clarito at naka-double figures din itong si Gian Mamuyak and of course nag-contribute si Kaylan Tiongson at yung iba pa nilang mga players. So dito natin makikita na ang ganda ng performance ng mga locals plus fit na fit sa kanila itong si Aaron Fuller. At yan dahilan ngayon kung ba't maraming nagsasabi na ngayon pa lamang itong Rain or Shine at the very least semifinals ang aabutin yan. Kung hindi man all the way sa finals. Maraming mga fans ang natutuwa dito sa performance ng Rain or Shine dahil pinapakita na kaya mong magbuo ng isang competitive team nang hindi gumagamit ng farm teams. At ito ngayon ang aabangan natin kung gaano katagal ang magiging resulta nito. Dahil syempre nga, sabi nung iba, 3 games pa lamang yan. Posible na mag-improve pa performance ng ibang koponan, particular na yung mga powerhouse katulad ng San Miguel, Ginebra at TNT. Pero hindi na concerned dyan si Coach Cheng Giao. Ang tinitignan lamang niya ay yung laro ng kanyang mga bataan at maganda naman talaga ang kanilang pinapakita. So very satisfied siya sa nagiging resulta so far. Kung ikaw naman si Coach Cheng Giao, sigurado na gagawin mo ang lahat para masiguro na yung ganitong klaseng performance ay magpapatuloy para hindi na sila magkaroon pa ng problema sa mga darating na games. At unlike to sa last conferences na medyo mabagal ang start ng ROS, itong 3-0 ay hoping ang Rain or Shine na ito'y mapagpatuloy nila para naman maging mas easy yung kanilang posisyon pagdating dito sa playoffs.